Intro music. Hi, I'm Dayan. And I'm Alistair and welcome to Barangay Abroad! Ang mga kwento ng OFWs, tawa, luha, saya, at hirap. Okay, and today nandito tayo sa ating second episode, Miss Correct. Dayan. Ang ating second episode ay pinamagatang Rise and shine! So today, pag-uusapan natin ang ating cuisine, ang ating Pinoy Correct. Food. Pinakakilala sa ating rice, pero nandyan din sila Miss Adobo, Miss Pork Chop. Miss Lumpiang Shanghai. Na Miss Shanghai ha. Pero Pero Filipino food. Filipino food. Miss Sisig. Miss Menudo, Afritada, yung mga magkakapatid. Correct. Yung mga magpipinsan na may version sa Europe. I don't know that. Oo. But we'll talk about it. So, Filipino food, why is it important to talk about, Miss Dayan? Filipino food or food in general, I think it's important kasi number one, it's survival. Pag hindi ka nakakain, you will not survive, especially in a foreign country, in abroad. Number two, importante kasi it brings back memories or it brings back a feeling or like an emotion when you eat that food, di ba? Especially tayong mga Filipinos, parang lagi tayong nagsasalo-salo. So, kaya it's very important. And ikaw naman, anong tingin mo? Bakit? Ako, well, yun nga, to your point, 2 to 3 times a day kumakain ka. So, imaginein mo kung kumakain ka ng something na hindi mo gusto. Correct. Nakaka-apekto talaga siya ng mood. I guess ako din as a person, hilig ko kumain. Correct. La Mona Lisa nga, as per... Correct. As per you. As per Da Vinci. Wow! And your favorite. As And per of Miss course, Maslow's hierarchy, di ba? Sinabi naman natin, parang isa yan sa nasa baba, I think, na you have to satiate before you do self-actualization. Correct. So, kakain ka muna. Yes. So, yun, Pinoy food, overseas, your- Filipino. Yes. But as an OFW or as Miss Alistair, what's your favorite And as food? Mr. Alistair as well. Actually, all facets of life. Yes. What's my As- favorite food? Yes. Okay. Favorite food. For me, favorite food, escargot. Filipino Hindi, food joke nga. lang. My favorite food. So for me, Filipino food specifically sisig. Non-Filipino food, bolognese. Wow. Oh. Gusto ko talaga ng mga makarne. Kaya kung actually, pagpansinin mo, may pattern, di ba? Parang mga dinurog, dinikdik na karne. Which is With sisig and Miss Bolognese. Yes, di ba? correct. Ikaw ba? Favorite food? Both Filipino and non-Filipino? For me, as a very decisive woman, wow, as a very indecisive person, ang hirap mamili ng favorite. So, I will give you 3. Okay. So, sa Filipino food, it's sisig also. Kay Daya. Sisig, pinakbet. Okay. Especially my mom's pinakbet. And lechon paksiw. Not lechon, but actually lechon paksiw to be specific. So, napakamahal ng kanyang favorite. Kailangan mo na bumili ng lechon at magka-leftover. Correct. And gawing paksiw. Yes. So, guys. But anyway, you do you, di ba? Parang, you ask me. So, I'm answering. Bakit naging defensive siya? Tatanong lang naman ako. Bawal na pala magtanong dito, guys. Kakatrabaho ko yung podcast ko, tapos di pala siya pwedeng tanongin. Sorry naman. Wait, hindi pa tapos. Sabi mo kasi international, non-Filipino. I would say, Ay, ang dami sagot, guys. Oh. I would say, anything Korean. Wow! Samgyeopsal, yung mga ganyan. Kahit yung face mask Kimchi. na Korean. Ano? Yun nga, samgyeopsal or anything na may kimchi na ayaw ng aking asawa. Kapag nagkikimchi ako sa bahay. So, sa next episode natin pag-uusapan ang mga other halves. Actually, baka ayaw talaga siya asawa niya, period. So, okay. Yun yung madali. Yung mga talagang magpapakancel sa atin. Ano yung pinakaayaw mong food? Filipino muna. Sige nga, I dare you. Name that Pinoy food. Na ayaw ko. Ikaw muna. Ay, ako nagtanong tapos ibabalik mo sa akin. Ikaw na muna. Ako, hindi ko naman ayaw, pero hindi ko gets. Pwede ba yun? Sige. Di ko super gets yung tomato family ng karne sa Pilipinas, which is menudo, afritada. Talaga? And may isa pa silang kapatid.
Caldereta I like ha. Pero yung isa pa nilang kapatid, si Afritada. Sinabi mo na afritada, menudo afritada. Afritada. Caldereta. May isa pa silang kapatid. So, si Caldereta lang yung gusto ko sa mga But kapatid. please put in the comments. By the way, Kung alam mo, kakainin ko sila ha. Sinasabi ko lang na hindi mo siya bet. hindi ko gets. Parang, it's not for me. It's me. It's not you. Yeah. Ikaw ba? Shucks, it's so difficult. But I would say, yung Filipino version ng carbonara. Ay, ang taas niya. Ano ba yung Filipino version and non-Filipino version? Please clarify for our So- listeners. Sana talaga yung mga ating Italian friends, pakicorrect siya. Buongiorno. Basta may Italian version, Italian version. Tapos yung sa Filipino version, yung may mga masyado maraming cream. Parang hindi ko, basta, yun. Hindi ko lang masyadong gusto yung Filipino version na very creamy. Sige. So, we talked about carbonara. Filipino spaghetti. Fan ka ba? Oh my gosh, makaka-cancel tayo sa second episode. Ay, ikaw lang ha. Fan ako. Wait lang ha. Wait, ano ba definition mo na ng So, Filipino let's say spaghetti? Jollibee spaghetti. Guys, cancel her. Cancel her. I will paste her Instagram. Please report her as offensive. Please block I her. love it. What are you talking about? I love it. Ako guys, as in legit, naalala ko, nag-New Year kami ng family ko sa some hotel in the Philippines. Tapos nagtatanong sila, ano nang kakain natin ng New Year? Hindi pa kami nagkakapili ng restaurant. Tapos sabi ko, honestly ako, okay lang Jollibee. Jollibee spaghetti. And I think akala nila With nag-joke two-piece ako. chicken, spicy. Ako legit. As in Jollibee spaghetti. Pero ang question is, yun ba yung kinain nyo? Hindi, pero kinain ko yun for merienda. And even pag nagta-travel ako overseas, Correct. tas may Jollibee. I would say then, kumakain ako ng Jollibee spaghetti and chicken. Anyway. Takot po siya sa cancellation culture. Okay, eto na. Next question na tayo. Baka may mangyari pa. Sino ba nagtatanong? Sino ba nagtatanong? Oh, ito ako na magtatanong. So, where would you rank Filipino food amongst all the cuisines you've tried? Number 1. Ay, sure siya. As in for me, 1 is Filipino cuisine, tas 2, 3 Japanese and Italian. Nag-aagaw sila, depende sa araw. Okay. Pero Filipino for me, by a mile. Totoo. Actually, by a mile, a kilometer, by a light year. Na mas gusto mo yon versus... Ikaw ba? Parang shock na shock siya, guys. Please cancel her. Number 56 mo ba? Please answer. Hindi. Kasi shock ako. Kasi, ano ba yung mga gusto mo? Kasi akala ko gusto mo na mas Italian. Kasi bolognese Number 2 yung... nga. Number 2. Okay. Pero parang for me, for example, Misinformed lang naalala ko, kumain tayo before, pinagluto tayo ng ating couple friend. Tapos na-shock ka kasi yung Pinay friend natin at ako, kahit na steak, nag-rice kami. Diba? Nag-rice kami. Medyo shock ako. Ako talaga, mas kaya ko pang i-pair yung steak sa rice kesa sa spaghetti. Na Italian. Rice and spaghetti is weird naman. Sorry guys. Ayan siya. Nahusgahan naman po siya. Please cancel her. Ako talaga ng bata ako na-try ko na yun. Spaghetti and rice. Hindi mo na-try ever? Parang carbs on carbs kasi. But Pero sige. hindi yun yung question. Yung question ay, na-try mo na ba yun ever? Hindi. Kasi carbs. Ay, ang taas niya! So, ay yung kumari, yung naglagay ng tinapay sa Sa- kape or sa... Ay, oo drink. naman. Dati nga tinapay and Milo. Like, Milo hindi po hot to- or Milo... As in Milo powder. ay, ako rin, na-try ko na Diba? yan. Parang Oo. hindi po to sponsored ng Milo, but... Pero ako na-try ko na rin yun. Actually, And ang their sarap. brand actually. Actually, na-try ko na nga. Ewan ko, Hindi baka sausaw, ha? too Like much yung to share na to. powder. Pero, na-try ko na nga mag-dip ng... Anong tawag dito? Tinapay sa Coke. Guys, it's giving... it's giving let's edit it's it giving out. sarap. Oh. Pero anyway, so yun yung mga dinala ko. Nadala mo ba yun sa overseas? Hinahanap pa ba yung Filipino food ngayong nag-move ka abroad? Oo naman, hinahanap ko pa rin yung Sorry, hindi pa na natin nabalikan kasi magulo rin yung train of thought namin. Where would you rank Philippine cuisine? Yung pa sinasagot. Diretsohin mo kami. Number Eh, 1. plastic neto. Next question. Magna natin i-deep dive. Kasi ano lang yung number 2 and 3 mo para malaman naman yung totoong 1 and 2. Korean and Thai. Kasi gusto ko ng manghang. Ay, may breast part?
Vincent. Thai cuisine. Okay. Ano nga yung next question bago tayo nag-jump dyan? Okay, so pinagtan natin Filipino food. Nung nag-move ka ba overseas, nahirapan Ay, correct. ka Hanap. to find Filipino food? Hinahanap mo ba actually? Oo, Is the other hinahanap question. ko. Nung may time nga nag-birthday ako dito, Filipino food talaga yung binili ko for Nung hindi for mo the ako guests. in-invite. In-invite kita, di ka nagpunta. Totoo ba? Oo. Di ba? Oh, anyway. Tinanong yung audience impact natin dito sa pod. Which is wala, kaluluwa lang. Okay. Kaya po narinig niyo siya, charing. Ano nga yun? Hindi So, siya kasi nagki-crave ka? hindi siya kasing common, I would say. Versus kunwari, sa Netherlands kasi kami ni Alistair, kung hindi niyo napanood yung first episode, we are both Actually, hindi rin naman namin sinabi. we're both in the Netherlands. Hindi niya sinabi na taga Rotterdam siya. Anyway, sa Netherlands, medyo rare in my opinion versus US or versus UK. So medyo rare, but lucky enough, merong malapit sa bahay namin. And to be fair, Dutch siya na nagtatagalog. So, very interesting. And ang galing niya magluto ng Filipino food. Hindi po ito sponsored, but I can link her page below. Kung taga Netherlands kayo at nag-crave kayo ng Filipino food. So, nagki-crave ka. And normally, And madaling hanapin. yung access mo is through buying. Oo. Do you cook ba? Yes. Sometimes I Filipino cook. food? Oo. Sometimes I cook, especially adobo. And, ano nga yun? Tapa? Tapa. Beef tapa. Beef tapa na ino-overnight babad with suka and toyo and garlic. Oo. No guys, di ko pa natikmanan. Di na ako in-invite sa birthday. Di pa ako pinagluto. So, yun lang. Let's fix that. Hindi ka nagpunta nung in-invite kita and fine, hindi pa kita pinagluluto nun. And hindi mo pa rin naman ako pinagluluto ng iba mong cuisine. Kasi hindi niya deserve. Kasi si Miss Beck yung nagluto dati, friend of the pod, ng kinamatisan. Correct. Tama diba? naman. Hindi siya Sabi niya siya magluto pero hindi siya. But anyway, ikaw ba? Ako naman, nasa Rotterdam ako. I think isa lang yung Filipino restaurant here. Meron bala? Akala ko Oo, nagsara actually. Last week, sinesearch ko. Tapos napag-usapan namin ng Pinoy friends ko. Nagsara na siya. And then I think yung biggest, most well-known Filipino restaurant dito is nasa The Hague. Correct. Yan yung roughly mga 20-30 minutes away. Yeah. So, hindi ko rin napupuntahan masyado. So, for me, yung best access ko is through cooking myself. Wow. Chef Yarn. So, yun yung access ko through Filipino food. And through the years, I think I've gone to appreciate it more. For example, pinag-usapan natin kanina yung mga, ano yung hindi mo masyadong gets? Di ko super gets yung adobo before. Ang pero taas ngayon, niya. Gets ko na yung adobo. Yun, just as an example, Bicol Express, hindi naman sa hindi ko siya gets before. Hindi siya masyado accessible sa Metro Manila, correct. I think. Kasi, so, hindi ko lang bakit. Pang Bicol lang. Nandito na ako ngayon, parang okay, then I can do it myself. Yeah. So ano ba ang top 3? Tanong ng madlang people. Ano ang top 3 na niluluto mo? Na hindi ko pa natikman, just to clarify. actually, number 1, may adobo ngayon sa ref. Pero that's for my meal prep kasi nagtitipid din po tayo. So, kailangan handa na yung mga kakainin natin. Yes, more of that in the next episode. Actually, for me, yung best ko talaga, which is, I don't know if this is counted as Filipino food, pero yung version kasi niya is Filipino version, ala Taylor, which is my burger steak. Wow! Which is inspired by Jollibee burger steak. And then, I think yun yung top 2 na parang for me, by default. Yun yung inuluto mo. Ikaw ba? Ano ba ang best dish? Ayun nga, na adobo Filipino? and beef tapa. Yun yung best. For me. I think so. May feedback ka bang na-receive na masarap? For my husband, yes. Meron na ba siyang sinabi na hindi masarap na ginawa mo? Wala. So we cannot trust his opinion. Yun lang yung masasabi ko. Wait, but speaking of, do you think yung mga foreigners or non-Filipino appreciate Pinoy food? Not enough. Wow. Parang pag sinabi mo actually, di ba? Parang, what's your favorite cuisine? Parang, I like Asian cuisine. Normally, Chinese, Japanese. Oo, parang Thai, Vietnamese. Parang never lumalabas yung si Miss Filipino, Philippines. correct. It hasn't reached its limelight, which I think it deserves. Okay, but why do you think ba na ayaw ng mga tao? Hindi, I Ano don't ba ayaw? think- Why do you think it's underappreciated? Correct. Hindi ko rin sure, pero kasi
baka kulang sa marketing. Hindi ko alam. Actually, nung nag-move lang ako abroad, dun lang ako nagka-learning na wala palang calamansi overseas. Oo. Di ba? Parang extract lang kailangan mo magdala kung gusto mo ng calamansi. Oo. But maybe we can promote more to our friends. Ikaw lang. And Pagod let's see. na. Ang dami kong ginagawa. Oh my gosh. Pero I was so happy pala the other day kasi for the first time ever in a Dutch office, yung chef is Filipino. Nagluto siya ng adobo for the first time. Pero ang mali is with basmati rice. So, Filipino ex-Indian collab. So, hindi man lang pandan rice or jasmine rice. Basmati talaga. Pero alam mo, yung adobo kasi, di ba? Parang Diba? it's a dish na iba-iba yung style. Parang, depende sa may masabaw, may hindi masabaw. Correct. Ikaw ba, miss masabaw or miss hindi masabaw? Medyo miss mid. Ayoko nung Miss super. Tapos malabnaw. Mas gusto ko yung Pero ayaw mo rin ng medyo bordering on dry. correct. Oo. Ako medyo soupy ako as a person. Yung chef, gunawa niya mid. So, I like it. Pork or chicken? Both. Mix. As in, within the same dish? Yes. Okay. Ako pork, only because mas madaling lutuin. I think. Debatable, but okay. Wow! Nag-away sa Laurel or no laurel? Laurel. Suka and toyo mixed together or parang 50-50, 75-25? So, Anong ratio mo? So, as Miss Suka, like I love Suka. As a Suka queen, mas Suka talaga. Kaya gusto ko rin ng tapa. Kasi mas maraming suka yon. Ikaw ba? Ako mas toyo than suka. Siguro mga 60-40. Healthy amount naman. Okay. So, ang conclusion, hindi po kami match in terms of food choice. And in terms of podcasting. And episode na po. Ito na po yung last. Okay. So, Okay. Hindi mo going back. sinagot. Ano ba yung kung- tanong? Why do you think Ano ba yung tanong? Why do you think foreigners don't appreciate Pinoy food? Ako lang pinasagot mo eh. Ako feeling ko, ito Oh. and this is not a criticism on Philippine cuisine. Oh. Wow. Wow, Na-realize ko lang siya nung nandito na ako, which is, one, medyo ma-oily yung food natin as a Similar to country. Chinese also. But okay. So, ma-oil. I think hindi tayo magulay or at least sa kinalakihan ko, hindi super magulay. Grabe dito. So, sa Netherlands kami nakatira. OA yung Go, Glow, Grow. Alam mo yun, yung inaral mo nung grade 1 na parang Go, Glow, Grow. Dito talaga, yung plato parang nakadivide sa tatlo. 'Di ba? Parang patatas dito, karne dito, tapos gulay dito. Tapos sa Pilipinas parang hindi free for all, choice mo kung Correct. anong gusto mong kainin, gano'n, 'di ba? Or sabi ko nga kanina, tinapay on coke, 'di ba? Anong combo 'yun? So, yun yung feeling ko. Feeling ko hindi siya the healthiest. And also, I guess kung may religious angle to it, masyado tayong ma-pork. Yeah, actually. As a society. Ayun, Yes. I think yun yung two main factors. But I'm not sure. Di naman sila tinanong. Oo. But balikan natin yung sinabi mo kanina na mas nagluluto or parang may mga Filipino food na you're proud na niluto mo. So, nag-improve ba yung cooking skills mo nung nag-abroad ka? And take us through your cooking process. I can say nag-improve naman. Kasi guys, kung yung baseline mo zero. Wala kang choice but to improve. So, let me take you back. So, sa Philippines, fortunate enough kami, may kasambahay kami. So, of course, may nagluto. Yes. Never ka nagluto. So, nung bumukod ako, nag-work ako, parang ang accessible ng take-out food. So, Correct. dali mong take away ng food or kumain sa labas. So, nung nag-move ako sa Singapore, parang I had access to both expensive and inexpensive food. So, honestly, medyo convenience talaga. Yeah. So, to answer your question, actually, it didn't exist. So, nag-improve by default. I can plus one that. Plus one, my lack of skills? Or ikaw din? Parang, wait lang. Both. Plus two pala. Plus one na lack of skill. Parang matay ko yung attack. Okay. So, for you, nag-improve din yung skills Oo, mo. kasi plus one nga to you na parang hindi din ako masyadong nagluto. I think in a year, once or twice na ako nagluto and yun yung painit ng Ng food. spam. Hindi, painit ng food na binigay ng nanay ko. So, natuto din ako magluto here. Okay. Kasi you cannot survive financially. Financially, kung lagi kang nag-eat out.
Yeah. So it's both survival talaga, and stupidity. Yeah, and I think for me, more than yung survival, okay naman, Diyos ko, makaasta siya, parang akala mo hirap na hirap po siya sa buhay. Which is, True. no comment na lang. Pero I think it's also, at least sa Netherlands, honestly, super fit kami ni Netherlands in many ways. Pero food is not one of those ways. Na parang minsan pagkakain ka din sa labas, parang kung hindi mo palit yung kakainin mo, parang might as well just do it. So before ginagawa ko siya out of necessity, now I do it because of taste. Wow! Okay. Sana makatikin. So, okay, take us to your cooking process. Kung sabi mo, it's for the taste. For me, normally, nagsa-start ako, ino-on ko yung pan. How often do you cook? For who do you cook? Hindi naman kasi clear, diba? So, depende sa dish. Paano mo natutunan magluto? Ako, Mga ganyan. I think yung thing na before, ayoko magluto kasi, alam mo yung, it's an art more than a science. Wow, diba? okay. Parang yung luto is, Sabi ng mga bakers, it's a kasi science. growing up, I was a mathematician. Wow! Which just means na parang I like things precise, Yes. parang with the exact measurements, Okay. ganyan, which I guess is more baking. Pero na-realize ko, the good thing with cooking is it's like art. What was so helpful to me, to be honest, is Instagram and Facebook stories. So, di ba, may mga story doon ng mga luto-luto. Actually, my friend ako who is watching us literally live now, nagsisend siya sa akin minsan ng mga She's a friend of the pod. recipe na parang, ito madali itong lutuin, ito madali itong lutuin. Tapos alam mo naman yung mga hayop na social media platforms na yan, talagang yung algorithm, yun na yung lalabas sa'yo. So, lahat ng pasta na gusto mong lutuin, lahat ng Pinoy food na gusto mong lutuin. So, for me, yun yung process. Parang, I started with watching videos, then you just try to copy. Marirealize mo, gagaling ka hindi man gagaling, bibilis ka ng bibilis. Don't know kung gagaling ka. Mas gagaling ka na parang, okay, siguro kulang to ng MSG, lagyan to ng konting cubes dyan. Yeah. Parang, okay, mukhang hindi pa luto, pwede pa matagalin. So, it's really practice. Yeah. One thing is practice, the other thing is inspiration. Yun nga, Yeah. sa mga reels and tubes. Sino ba, ikaw? Saan ka natuto? Same with you. Parang, I think, more than natuto ako externally na ano yung way to cook this and that, I think natuto rin ako to listen to what I like. Kasi parang the food is an experience not just for the people you cook for, but if you cook for yourself, and which I was doing in the first few months na I was here. Parang I listen to what I like more veggies, for example, kasi may goal ako to eat more veggies, or parang more suka kasi gusto ko talaga ng more suka. So, you also listen to your preferences, and because of that, parang you get to like the process of cooking. How many times do you cook a week ngayong nasa abroad ka na? Siguro 4 times a week. So, yung per time is for dinner, and then yung sobra doon lagi for the lunch the next day. But right now, parang mas dinalasan ko na parang 6 times a week. Kasi before, hindi talaga ako nagluluto ng weekends. Parang mas eat out, ganyan. But now, even weekends, nagluluto ako. So, 6 times na. And Ikaw ba talaga nagluluto? Yung asawa mo? Okay, good clarifying question. So, 3 times a week siya nagluluto, 3 times a week yung asawa niya nagluluto. Yes. I can confirm. Not denying. Good call out. Good call out. I think, to be honest, fake news siya. Okay, when I say, kasi parang when I cook, for him FYI, hindi din. po ako yung asawa niya, ha? Baka lang hindi clear siya. tayo. Baka lang may konting doubt dyan sa mga listeners. Correct. Hindi po siya. Yun. Okay, ako naman same 6. Pero ako legit na ako yung nagluluto. To be clear to our pod listeners. Correct. Pod listeners. Or watching sa mga nasa YouTube. Yun. So, ikaw, kung OFW ka, Dayan, so, may bumisita sa yung OFW, ano yung ipagluluto mo? Actually, let's change the question. May pinagluto ka na ba? Take us through one time na may pinagluto kang iba.
At ano yung Na OFW or kahit sino? kahit sino, na ano yung nalasahan. Actually, pinagluto na pala ako ni Dayan nung dinala ko yung dalawa kong friends sa bahay niya. Ay, oo nga. Sobrang sarap nung pasta niya. Guys, ang sarap. Mga OFW silang lahat, by the way. OFWs ka. Diba? Pero yung dalawang OFWs ay taga Singapore. Hi, Correct. friends. Hello, friends of the pod. Okay, so anyway, take us through a cooking story. So, okay, let's make something na very recent kagabi. So, we hosted two of our friends, couple friends na first time mag-visit sa apartment namin. And what we cooked is chicken fajitas. Sorry, hindi Pinoy. Hindi kasi sila Pinoy, but chicken. Take note ha, ang advice niya kanina ay baka need i-promote. So, hindi niya i-promote dun sa mga Dutch friends niya. So, nagluto siya ng fajitas. Starting today. Thank you. Starting today and moving forward, ipapromote ko na. With fajitas, okay? With chicken fajitas kasi parang fun siyang kainin. Meaning, may wraps and then you can design your own like my chicken, my guac, my onion, blah, blah, blah. But siguro next time, ano bang version na ganun? May pinagluto ka na ba ng Pinoy food maliban sa asawa mo? Oo naman. Anong react na hindi Filipino? Na hindi Filipino. Parang wala. And take note, nag-host siya ng foreigners na kailangan i-promote ang Pinoy food. Wait lang. Kasi hirap lutuin ng pork. For me, nahihirapan ako tanggalin yung lansa. Kainin yung lansa? Ano ka ba? Part yun ng lasa. Actually, dapat Tama na, yung... pack up na tayo. Actually, dapat yung... Taba, yung langsa, yun yung... Ano ba yan? Sige na. Ang hina. Ikaw na, Joke ikaw lang. na. Joke lang. Ano ako na? Ano yung story mo? Na may pinagluto ka na pang Actually, wala rin. Oh, diba? Ayan eh. Joke lang. Na hindi yung jowa mo. Or Filipino fruit. Ano to Okay, edit cut. out. Hindi, joke lang. Ako naman, actually, so may dalawa kang Pinoy friends, tapos dala nila yung isa naming foreigner friend. Yan, pinagluto ko ng burger steak ulit. Hindi yun legit Pinoy ba yun? Hindi, legit Pinoy yung dalawa kong friend. Tapos yung Hindi, isa, yung burger steak. Oo. Pinoy food. Pinoy burger steak. Tingnan mo sa Panlasang Pinoy, guys. It's another helpful resource online. May burger steak doon. So, I guess it's considered Pinoy food. Okay, fine. Diba? Tsaka nasa Jollibee yun. So, Okay. Sabi for mo me, kasi... yung lumpiang Shanghai nga, pangalan Shanghai, sinasabi ng mga foreigner, favorite Pinoy food ko lumpiang Shanghai. Okay. Oh. Okay, Tapos fine. parang masarapan naman sila. So, medyo kaka-proud. Okay. Ano ang iyong tips sa ating mga listeners bago tayo mag-end in terms of preparation, cooking, or promoting Filipino food in general? Or ano mga iiwan mong words to them? Wala, actually. And then, I think yung first thing is, and maybe, as I was growing up, I think the first important thing is yung isipin mo na paglutong bahay, masarap din. Ay, Ayoko, ang parang ganda. may mindset Ang ako ganda before niyan. na, Oo. especially nung nakatira ako sa Pilipinas, Correct. parang merong perception na pag kumain ka sa labas, Ay, yun yung correct. elevated, yun Correct. yung masarap, yun yung maganda. Oo. Pero nung nandito ako, na-realize ko, actually, halos lahat ng tao dito sa Netherlands, kumakain sa bahay. Pinoy or not Pinoy, and actually, more often than not, mas masarap yung kain sa bahay than yung Correct. kain sa labas. So, I Correct. think, yung unang-una nating, at least for my, not just for my kapwa overseas Filipinos, but for my kapwa Filipinos, it's that yung galing, hindi yan kung saan. Hindi yan naiiwan sa restaurant. Correct. Kaya rin yan sa bahay. Diba? Yun yung number 1. Yung number 2 ay, kung overseas Filipino ka, chances are, yung mga ibang apartment na titirhan mo, may dishwasher. Which is also very helpful. Oh my gosh, Actually, pag-isipin mo, na hindi natin napag-usapan kanina, correct. pero one of the things kaya mas madaling magluto overseas than sa Pilipinas ay dishwasher. Blocker kasi yan sa Philippines. Oo, na Blocker parang siya. may perception tayo na pag hinugasan mo kasi ng kamay, mas malinis. Pero guys, di yun totoo. In fact, Ang pag galing nag-dishwasher ng- ka, yung init na hindi kaya ng kamay mo, kaya ng plato, kaya ng makina ng tinatawag nating tagahugas ng pinggan. Anong Tagalog ng dishwasher? Tagahugas ng pinggan.
Diba? Yun. So, meron yan. Yun yung number 2. So, kung kaya mong tumira sa isang apartment or bahay na may dishwasher, Oo. doon ka tumira is my second advice. Correct. My third advice is, yun nga, manood ka ng Reels, YouTube, TikTok, pagawa mo yung video kay AI, ganyan. And yung fourth advice ko ay, huwag kayong manood ng mga umiiyak na bawang. Kasi pag pinanood yung mga AI ng umiiyak na bawang, Correct, oo. baka hindi kayo makapagluto. Correct. Masyado kayong ma-emotionally attached. Sa mga bawang at sa So, mga mommies at mga batang oo. maiiwan nung nanay bawang. Correct. Or yung pasta na natutunaw. Tapos parang, ay, wag mo akong lutuin. Mama, hindi ko na kaya. Yung hindi ko kaya ngayon, sinend ng isang friend of the pod, yung mga sumasayaw na talong. Diba? So, ako, yun yung mga Saan tayo ko. galing yung sumasayaw na Kasi baka talong? habang niluluto mo yung talong, i-make out mo, diba? So, yun yung fourth advice ko. Naroon ka ng pinaya sa ating mga overseas Filipinas. Ikaw ba, Miss Dayan? Anong payo mo? Wala na ako mababayo kasi tawang-tawa na ako dun sa, sa last Diba? comment. Huwag tayo manood. Honestly, nakaka-disturb. Ano? Nagluto kang pasta na isang araw. Tapos parang, imagine ko yung umiiyak yung mga bata. Parang, mama, wag mo akong pakawalan. Tutunaw na ako. Yung mata ko, may pumito. Di ba ganun yung video? Hayop. Grabe. Send ko sa'yo para yung algorithm mo rin Wag mapuno. na-send mo na Ililink na lang namin down below. Ano yung... Wow! Para sirain din namin buhay nyo. Anong tip mo? Ako, huwag matakot mag-experiment. Okay. Diba? Kasi baka through experimentation, dun mo ma-figure out ano yung mga gusto mo. Kasi for example, sa ibang tao, weird yung tinapay na may Milo or tinapay na may Yeah, beer that's brand. so weird. But may version na ganun sa Netherlands. Meron silang tinapay na may Hagelslag. Which- Wow! Chocolate sprinkles. Hagelslag. Correct. Chocolate sprinkles. So, meron din silang ganong version na hindi natin i-judge kasi yun yung gusto nila. So, yun. Wag matakot mag-experiment kung ano yung gusto mo. Go for it. Choice nyo naman kung anong gusto nyong kainin. But I would encourage you to try experimenting with more vegetables also. I agree. Kasi, alam mo na, trentahins, hindi Ako na in tayo 10 years bumabata. pa. Pero, agree. Super agree dito, by the way. Hindi tayo bumabata. And, dati nung bata ako, sinasabihan ako ng parents ko na, eat vegetables. Pero, totoo talaga yun. Kasi medyo mas bumibigat yung katawan ko pag puro carbs and all. Pero pag veggies yung kinain, parang mas, wow, let's do this. Oh. So, Ano yung tip? Ako kasi yung ginagawa ko ay masarap kasi siya pag niluto ng tama ko yung mga gulay. Kahit hindi na bagay doon sa dish minsan. Oo, para lang may gulay. Girl, yung adobo ko may beans. Anong beans? String beans. Totoo ba? Yung adobo ko may beans. Sige, check natin mamaya. Yung adobo ko may beans. Yung bolognese ko nilagay ko ng spinach. Yes. Yung carrots Agree. naman, di ba? Agree. Sinalagay mo Correct. din. Yung tuna ko nilagay ko ng broccoli. Oo. Parang bagay pa ba to? Pagbagayin nyo. Oo, kasi kailangan natin kumain. Di ba nga sabi ni Alistair kanina, go, glow, grow. Grow. Sige nga. Sige, please explain. Ano yung go, ano yung glow, ano yung grow? Yung go is, balikan natin, I forgot. Basta sure ako yung glow is gulay. Okay. Tama ba? Ano yung go and grow? Shucks, hindi ko sure kung ano yung carbs and ano yung protein. Nakikita rin po natin ang problema ng Philippine education system. Nakalimutan ko na kasi puro, sumasayaw na gulay yung nasa feeds ko. Okay. So, Ikaw ayun na nga. mag-explain nun. I think yung go, hindi rin ba? Yung go ata, I think it's yung carbs. Kasi I yun think, wait yung- lang, let's do a yun quick, yung nagbibigay AI ng check. energy, and grow is protein kasi you grow muscles, di ba? Ay, oo, correct. Talaga. Yes. Yan. Confirmed, go is Carbs. carbs, grow is protein, and glow is yung mga veggies, vitamins and minerals to promote healthier skin and hair. Okay, so Miss Dayan, bago natin tapusin ang ating episode, ano ang iyong huling salita para sa ating mga tao, sa mga listeners? Salamat if you're still here, salamat sa pakikinig. Okay. And watch out for our next episode. Kasi ang next episode ay, ano nga ba? Sinusulat pa. Correct. Hindi pa namin alam Wala kung sa ano. script. Pero kung ang next ano yung episode next namin ay, episode. of course, about overseas Filipinos and our lives. Correct. Yun, so don't forget
once again to listen, to subscribe to our Spotify, Apple Music, or wherever you podcast, listen yes. to with your podcast. Don't forget to rate us with 5 stars. Or don't rate us pag hindi 5 stars. Correct. Also, you can subscribe to our YouTube channel. You can like, subscribe, and hit the notification bell so that you get updated with all our latest content. Yes. Make sure you like our Facebook page, our Instagram, TikTok, Wattpad, KakaoTalk, Pinterest, Lahat na. LinkedIn. LinkedIn. Most importantly, Tumblr, which is still our number 1 platform. and X. And X. Friendster. Also known as Twitter. Before. Correct. Ayun, so again, thank you mga Thank ka-brothers. you for listening. And have a good rest of your day. Rise and shine. Bye.